Napanood nyo ngayon yung nagbabiral ngayon na yung anak pinatulpo niya yung tatay niya. Pinatulpo niya yung tatay niya kasi hindi nakapagbigay ng 500 pesos na sustento para sa kanya. Nag-miss yung tatay niya, parang ilang araw yata nag-miss. So dahil hindi nagbigay ng 500 pesos na sustento yung tatay niya, pinatulpo niya. Napanood nyo yun? Actually viral ngayon yun eh. Ito yung anak, tapos ayun yung tatay, yan si Manong eh. Matandahan na si Manong eh. Ayan, ayun yung tatay. Okay, anong masasabi ko dito? Ayan, may mga nagtatag na kasi sa akin yan eh. Bago lahat may tanong muna akong isa. 500 pesos na ba talaga daily ang kailangan ng isang senior high school para makasurvive sa school niya? Kailangan ba 500 pesos na? Kasi tanda ako noon, nung college na ako noon, hindi pa yun noon na neto lang naman ako nag-college eh. 100 pesos nga lang yung baon ko araw-araw. College pa ako noon ah. Hindi to nung sinaunang panahon, kaya mag-alala hindi pa ako matanda. Kaya ang senior high school ba ay kulang pa ba yung 500 pesos araw-araw na yun para makasurvive ka sa school mo? Gano'n na ba kabigat ang gastusin ng senior high school ngayon? Si tatay ay isang Grab driver. So alam natin kung gaano kahirap maging isang Grab driver. Nakababad dyan sa initan na araw-araw. At hindi sigurado kung magkano ang kinikita niyan araw-araw. Walang fix na kinikita. Minsan may mga nai-encounter pa yung mga pasahero na wala rin sa ayos. Ngayon si tatay may iba pang pamilya pero hindi niya pinababayaan tong anak niya na to para suportahan. Binibigyan niya ng 500 pesos araw-araw. Kulang pa ba yun? Para sa isang hamak na Grab driver na bumaboundary ng hindi ko sigurado kung wala pa yatang 1,000 isang araw ang boundary niyan o hindi ko alam. Pero may mga kilala akong Grab driver na hindi naman talaga pumapalo na sobrang laki yung kinikita. Yung 500 pesos araw-araw para sa isang senior high school na estudyante, kulang pa ba yun? Pinanood ko yung tulpo mismo, yung episode na yon, tapos yung nanay niya, nagsusugal. Nagtotong its. Tapos si tatay, kayod ng kayod, ngayon nakamiss ng isang araw na hindi nakapagbigay ng 500 pesos, pinatulpo. Parang hindi tama, di ba? Alam mo kahit pa paano napakaswerte na itong batang to kasi sinusustentuhan siya ng tatay niya. Hindi siya pinababayaan ng tatay niya. Gusto ng tatay niyang makapagtapos siya ng pag-aaral. No? Kasi yung iba dyan, yung tatay ay nagpamilya na ng iba tapos hindi na sinustentuhan yung mga anak. O, di ba? Mga madam, meron, di ba? Tapos ikaw, bilang isang senior high school, I think 500 is more than enough para makasurvive ka sa araw-araw. Sa private school ka ba nag-aaral? Siguro, reasonable siguro yun. Pero kahit na, ako nga HRM nun eh. Pero napagkakasya ko yung pera ko, nakakapagtabi ako. Nag-working student pa nga ako eh. Kasi tayo bilang anak, hindi naman pwedeng dahil nga magulang natin sila ay aasa na lang natin lahat sa kanila. Tapos kaya naman natin kumilos. Tapos pagka kinapos tayo, isisisi natin sa kanila. Kasi merong mga bata dyan na meron naman talagang kakayanang mag-working student pero hindi nila ginagawa. Iaasa ng iaasa. Sorry to say pero diba? Yung mga taong nag-working student dito, alam nyo kung anong sinasabi ko. Itong sinasabi ko to, hindi lang to para dun sa batang nandito ngayon na topic natin. Para to sa lahat ng kabataan. Kayo mga kabataan, kung meron naman kayong kakayanang mag-working student, bakit kailangang iasa nyo sa iba? Diba? Malakas naman kayo. May oras nga kayo para makipagkalaan sa mga kaibigan nyo eh. Yung iba pa nga sa inyo pumapag-ibig pa eh. Diba? Yung iba may dalang babae, nakakapag-ipon ka pan-date mo sa syota mo. Pero para sa pag-aaral mo, kulang. Galing, diba? Medyo mahaba-haba tong video na to kasi hindi ko talaga mawari bakit ganun eh. Bakit umabot sa tulpuhan to eh. Panoorin nyo yung video mismo, yung episode nila, para maintindihan nyo lalo lahat ng mga sinasabi ko. Yung 500 pesos na yun, para lang yun dun sa bata na yun. Para dun sa batang senior high school na yun. Sa init ng panahon, tapos ang trabaho mo driver, maraming tendency na hindi makabiyahe yan dahil sobrang init. Malaki tendency na ma-heat stroke yan dahil sa sobrang init. Pero anong ginagawa ni tatay? Kumakahiyod pa rin para sa'yo. Iniintindi niya pa rin yung mangyayari sa'yo. Pag-aaral mo pa rin yung iniisip niya. Nakakalungkot. Pinahiya mo yung tatay mo sa harap ng maraming tao. Kasi ang katwiran mo, kailangan 500 pesos ang budget mo para makapagpatuloy lang sa pag-aaral mo. Ewan ko. Ano masasabi nyo?
Kulang ba yung 500 pesos na budget ng isang senior high school? Comment nyo nga dito. Let's go and peace out.